Hinanap ni na Fang Ping si Qin Fengqing sa loob ng stadium pero hindi na nila ito natagpuan. Sumapit na ang gabi noong muli nila itong nakita at nagulat silang lahat sa itsura nito. Naisip ni Qin Fengqing na anong araw ang itinitingin-tingin ng mga ito, mukhang ngayon pa lang daw ang mga ito nakakita ng isang tao na binugbog ng isang Grandmaster. Naiinis din siya dahil wala rin naman daw maniniwala sa kanya kapag sinabi niya na isang Grandmaster ang gumawa noon. Nangasar si Fang Ping at sinabi na perpektong-perpektong araw ang pagkakagawa sa bukol ni Qin Fengqing, namamagang araw ito pero hindi man lang ito pumutok. Napakagaling nga raw ng gumawa nito dahil gumamit ito ng sapat na lakas at kontrol sa pag-atake. Sinabi niya rin na nakakaawa nga raw si Qin Fengqing dahil hindi na maaalis ang bukol nito. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang wag na raw itong magpanggap na isa itong inosente. Malaki nga raw ang hinala niya na ito na naman ang salarin kung bakit siya napahamak. Tumanggi naman si Fang Ping at nangatwiran na hindi raw siya ganoong klase ng tao. Huminto na sa pangasar ang ating bida dahil may gusto siyang sabihin sa kanyang mga kasama. Ipinaalam niya na malapit na raw ilabas ng Department of Education ang bago ng mga itong polisiya. Ang itatanghal nga raw na pinakamalakas na universidad ay makakakuha ng 35 billion sponsorship, at 30 billion naman daw ang makukuha ng magiging pangalawa. Binanggit ni Fang Ping na 26 billion sponsorship ang natanggap ng Magic University noong kabilang taon. Ibig sabihin nga raw noon ay madaragdagan ng 9 na bilyon ang kanilang matatanggap kapag nakuha nila ang first place. Kapag nadagdagan na raw ang kanilang pondo ay mabibigyan na nila ng sapat na sahod ang kanilang mga teaching advisors. Malamang nga raw ay magkakaroon na ng mga bagong Grandmaster ang kanilang universidad. Mayroon nga raw 5 Grandmaster ang Capital University samantalang 3 lang ang Grandmaster ng Magic University. Kung gusto nga raw talaga nilang makilala bilang pinakamalakas na martial arts school ay kailangan nilang magkaroon ng hindi bababa sa 5 Grandmaster. Ito nga lang daw ang tanging paraan para magarantiya nila ang kanilang impluwensya sa pangmatagalang panahon. Sinabi ng ating bida na kailangan daw nilang siguraduhin na makukuha nila ang first place o second place. Ang pinag-uusapan nga raw nila ay 4 na bilyon na dagdag sa kanilang dating pondo. Sa laki nga raw ng pera na nakataya sa kompetisyon ay tiyak na hindi basta-basta magpapatalo ang Capital University. Sinabi ni Fang Ping na siguro naman daw ay naiintindihan na ng kanyang mga kasamahan ang ibig niyang ipahiwatig. Sa totoo nga lang daw ay wala siyang pakialam sa Nanjing University at gusto niya lang daw makalaban si Wang Jinyang. Sa paningin niya nga raw ay ang Capital University ang totoo nilang kalaban. Naintindihan na ni Chen Wenlong kung ano ang ibig iparating ng ating bida. Sinabi ni Fang Ping na kapag daw hindi niya talaga matatalo si Wang Jinyang ay pahahabain na lang daw niya ang kanilang laban at saka siya tatanggap ng kanyang pagkatalo. Sa ganoong paraan nga raw ay maipipreserba niya ang kanyang lakas kapag napalaban na sila sa Capital University. Sinabihan ni Fang Ping si Chen Wenlong nang dito na raw niya ipapaubaya ang pagtalo kay Wang Jinyang, gawin nga raw nito ang lahat kahit pamasugatan ito o magtamo ng pinsala. Naisip ni Fang Ping na saka nga raw niya gagamitin ang kanyang trump card kapag napalaban na siya kay Li Hansong. Hahayaan na nga raw niya na matalo siya ni Wang Jinyang basta masigurado lang niya na hindi bababa sa second place ang kanilang magiging pwesto. Napakalaking bagay nga raw na madagdagan ng 4 na bilyon ang kanilang pondo. Kahit pa raw mapatunayan niya na siya ang pinakamalakas na rank 4 ay hindi raw ito ganoong kahalaga kung ikukumpara sa pera na maaaring mawala sa kanila. Nagtanong ang prinsipal ng Nanjing University kung hindi pa ba raw magbe-breakthrough si Wang Jinyang. Nakiusap si Wang Jinyang sa kanilang prinsipal na pagbigyan na raw muna siya nito sa pagkakataong ito. Gusto nga raw niyang malabanan si Fang Ping habang parehas pa ang kanilang rank. Halos 2 taon ng araw nilang hinihintay na dumating ang araw ng kanilang paglalaban. Sinabi rin ni Wang Jinyang na kahit daw mag-breakthrough siya ay maaaring hindi niya pa rin matalo ang buong team ng Magic University. Kailangan na nga lang daw nilang hindi malaglag sa 3 pwesto, at mas lampas na nga raw ito sa orihinal nilang ekspektasyon. Pagkatapos nga raw ng kompetisyon ay napakalaki na ng makukuha nila kaysa noong mga nagdaang taon. Sinabi ng matandang prinsipal na nangangamba raw siya na malapit nang magbukas ang Nanjing Catacombs. Tinanong ni Wang Jinyang kung kailan daw ito magbubukas. Tumugon ang matandang prinsipal ng anuman daw oras ay magbubukas na ito,
Kumakalat na nga raw ngayon ang mga energy particle sa malaking bahagi ng Ruyan City at nangangahulugan raw yun na nagsisimula ng bumukas ang lagusan. Sinabi rin ng matandang prinsipal na sa mga oras nga raw na ito ay papunta na si Zhang Dingnan sa Ruyan City kasama ang ibang mga miyembro ng militar, magbabantay na nga raw ang mga ito simula umaga hanggang gabi. Sinabi rin niya na gusto nga raw sana niyang manatili doon hanggang matapos ang kompetisyon, pero aalis nga raw siya agad sa sandaling kailanganin na ang kanyang tulong. Sa pagbubukas nga raw ng catacomb sa bayan ng Nanjing ay natural lang na pangunahan ng mga Nanjing Grandmaster ang pakikipaglaban. Sinabihan ng matandang prinsipal si Wang Jinyang nang wag daw muna nitong pakaisipin ang pagbubukas ng Nanjing Catacombs, hindi pa nga raw ito kakailanganin hanggang sa matalo nila ang mga kalaban na nag-aabang sa kabilang dulo ng lagusan. Sinabi ni Wang Jinyang na mag-ingat daw ang kanilang prinsipal kapag naging parte na ito ng first unit na kinabibilangan ni Governor General Zhang Dingnan. Hindi pa man nagsisimula ang laban pero malakas na agad ang hiyawan ng mga manonood para ipakita ang suporta nila sa sinusuportahan nilang kupunan. Sinabi ng lalaking tagapagsalita na mas inaabangan niya nga raw ang labanan sa pagitan ng Magic University at Nanjing University kaysa sa finals. Hindi naman daw lingid sa kaalaman nilang lahat na parehas na nagmula sa Sun City sina Fang Ping at Wang Jingyang at iisa din lang ang pinagtapusan ng mga itong paaralan. Sa pagkakaunawa raw niya ay kay Wang Jingyang natutunan ni Fang Ping ang mga pundasyon nito sa martial arts, gaya na lang ng pole standing stance, mga forging methods at maging ang ilan sa mga una nitong combat techniques. Ngayon nga raw ay nagpang-abot na ang mga ito at parehas na ang mga ito ng rank. Binanggit ng lalaking tagapagsalita na natalo nga raw ni Fang Ping si Yao Chengjun at natalo naman ni Wang Jinyang si Li Hansong. Mukhang lahat nga raw sila ay nasasabik ng malaman kung ano ang kahihinatnan ng magaganap na laban. Mapapatunayan nga ba raw ni Fang Ping na mas malakas na ito sa dati nitong guro? O kung mananalo ba raw si Wang Jinyang at magpapatuloy sa ikaunang pwesto? Nagulat ang lalaking tagapagsalita noong makita nito na nagdala si Wang Jinyang ng isang longbow sa loob ng arena. Hindi nga raw nila sigurado kung bihasa ba ito sa paggamit ng pana dahil ito pa lang ang unang beses na nagdala ito ng ganoong sandata. Maaaring ito na nga raw ang trump card na itinatago ni Wang Jinyang. Sinabi ng babaeng tagapagsalita na maaaring gusto raw talaga ni Wang Jinyang na ilaan ito sa pakikipaglaban nito kay Fang Ping. Bihasa nga raw si Fang Ping sa mga mental strength attacks, mayroon rin daw itong napakatibay na pangangatawan, at hindi raw kapanipaniwala ang dami ng taglay nitong vitality. Kapag nga raw nakipaglaban si Wang Jinyang nang malapitan ay maaaring mahirapan ito kay Fang Ping. Sinabi ng lalaking tagapagsalita na wala pa rin daw silang kasiguraduhan kung may epekto ba kay Fang Ping ang mga normal na ranged attacks. Sinabihan ni Fang Ping si Wang Jinyang nang sana raw ay naalala nito na gumamit ng mga A-grade alloy na palaso. Hindi nga raw masisira ng mga ordinaryong palaso ang kanyang depensa. Tumugon si Wang Jinyang nang makukuha nga raw ng ating bida ang kahilingan nito. Mahirap man daw ang kanilang Nanjing University pero makakaya pa rin daw nilang bumili ng ilang mga A-grade alloy. Nainis si Fang Ping at naisip na talagang nirerespeto raw siya ni Wang Jinyang bilang kalaban, at pinaghandaan pa raw talaga siya nito ng mga A-grade alloy arrows. Sinabi ni Fang Ping na matagal na nga raw niyang hinihintay ang laban nilang ito. Tumugon si Wang Jinyang nang parehas lang daw sila kaya wag raw itong magpipigil ng lakas. Sumenyas na ang nakatalagang referee na simulan na raw ng mga ito ang laban. Agad na kumilos si Wang Jinyang at mabilis na umatake gamit ang teknik na tinatawag na mid-air explosion. Nawasak ang ilang bahagi ng entablado nang dahil sa lakas ng pag-atake na pinakawalan nito. Ganun pa man ay nginitian lang ni Fang Ping ang unang pag-atake ng kanyang kalaban. Sinabi niya na hindi nga raw ito sapat para mabasag ang kanyang depensa. Naisip ni Wang Jinyang na hindi nga raw uubra sa kanya ang mga pakulo ng ating bida. Alam niya nga raw ang pinaplano nito kaya hindi na siya mag-aaksaya ng vitality para lang magsagawa ng mahihinang pag-atake. Agad na ginamit ni Wang Jinyang ang isa sa mga pinakamalakas niyang martial arts technique. Tinanong ni Fang Ping kung yun lang ba raw ang makakaya ni Wang Jinyang. Hindi nga raw siya nito mapapatumba ng mga ganoong klase ng pag-atake. Naramdaman maging sa labas ng stadium ang malakas na vitality na nagmumula sa mga pag-atake ng dalawa.
Nagpalabas si Fang Ping ng malaking halaga ng vitality at sinabi na hindi pa raw siya natatapos sa kanyang pag-atake. Agad na dumistansya si Wang Jinyang para iwasan ang pag-atake ng ating bida. Ginamit na rin ni Fang Ping ang kanyang mental strength para ikulong si Wang Jinyang at para mapatamaan niya ito ng kanyang pag-atake. Nagpalabas si Wang Jinyang ng malaking halaga ng vitality para makawala siya sa mental strength ng ating bida. Sinamantala ni Fang Ping ang nakita niyang pagkakataon para mabilis siyang makarating sa likuran ni Wang Jinyang. Sinurpresa niya ito ng pag-atake gamit ang teknik na tinatawag na 7 Slashes Unified. Nagpakawala rin si Wang Jinyang ng sarili niyang 7 Slashes Unified para salubungin ang pag-atake na ibinato ng ating bida. Muli na namang nagkaroon ng malakas na pagsabog noong magtama ang mga pag-atake na pinakawalan ng dalawa. Sa pagkakataong ito ay ginamit na ni Wang Jinyang ang inihanda niyang sandata. Binalot niya ng malaking halaga ng vitality ang dulo ng ipapangatake niyang palaso at agad niya itong pinakawalan patungo sa direksyon ng ating bida. Sinabi ng lalaking tagapagsalita na napakabilis raw ng palaso na ipinang-atake ni Wang Jinyang, pero sinabi ng babaeng tagapagsalita na mas mabilis pa rin daw si Fang Ping. Naisip ng ating bida na hindi niya man daw may pagmalaki na bihasa na siya sa kanyang mga combat techniques, pero malaki nga raw ang kumpiyansa niya sa kanyang floating steps dahil sinanay na niya ito ng mabuti simula nang makaakyat siya sa rank 4. Umatake ulit si Wang Jinyang gamit ang kanyang pana at sa pagkakataong ito ay 3 palaso agad ang kanyang pinakawalan. Lahat ng mga palaso na ito ay mabilis na nagtungo sa posisyon na kinalalagyan ng ating bida. Imbis na umiwas ay mas pinili ni Fang Ping na gamitin ang kanyang mental strength shield gayon din ang kanyang vitality shield. Sinabi ng lalaking tagapagsalita na mukhang gusto nga raw patunayan ni Fang Ping na makakaya nitong makadepensa sa 3 palaso na ipinang-atake ni Wang Jinyang. Nagulat ang lalaking tagapagsalita noong mawasak ang mga shield na nilikha ni Fang Ping, sinabi niya na mukhang kalabisan nga raw para sa ating bida ang sumalo ng 3 malalakas na pag-atake. Nagulat ang mga nanunood noong makita nila na nasa maayos pa rin na kondisyon ang ating bida. Nagsalita si Fang Ping at pinasalamatan si Wang Jinyang dahil binigyan daw siya nito ng mga A-grade alloy. Mas nagseryoso si Wang Jinyang dahil naramdaman niya na parang inaasar siya ng ating bida. Ginamit ulit ni Fang Ping ang angkin nitong bilis para agad na malapitan si Wang Jinyang. Agad na umatras si Wang Jinyang para iwasan ang pag-atake ng ating bida. Sa pag-iwas niyang yun ay nagpakawala ulit siya ng mga palaso na nababalot ng kanyang vitality. Bumuo agad si Fang Ping ng isang panangga na gawa sa taglay niyang mental strength. Nabasag ng pag-atake ni Wang Jinyang ang panangga na nilikha ng ating bida. Bago pa man matamaan si Fang Ping ay lumikha ulit ito ng panibagong panangga na gawa naman sa taglay nitong vitality. Sinabihan ni Fang Ping si Wang Jinyang nang talagang gusto nga raw siya nitong talunin. Hindi naman daw ito gumamit ng ganoong karaming vitality nung nakipaglaban ito kay Li Hansong. Tumugon si Wang Jinyang nang malaki raw ang iniangat ng kanyang vitality nitong mga nagdaang araw. Sinabi ni Fang Ping na kahit gaano pa raw kalakas ang vitality ni Wang Jinyang ay wala pa rin daw itong laban sa kanya. May bigla na lang nabuo sa gitna ng dibdib ng ating bida. Mula dito ay nagpalabas siya ng mental strength at vitality na ipinangbalot niya sa kanyang gamit na sandata. Nagulat ang mga Grandmaster ng iba't ibang unibersidad noong makita nila na sinusubukan ni Fang Ping na pagsamahin ang taglay nitong mental strength at vitality. Sinabi ni Wang Jing na higit na mas mapinsala nga raw ang kapangyarihan na mabubuo ng ating bida kaysa sa purong vitality at mental strength. Ito nga raw ang dahilan kung bakit madali lang na natatalo ng mga Grandmaster ang mga low-ranked martial artist. Nagtataka si Wang Jing kung paano raw ito nagawa ng ating bida. Nasisiraan na nga raw ito ng ulo dahil pinupuwersa nitong pagsamahin ang mental strength at vitality nito sa pamamagitan ng Heaven and Earth Bridge. Wala pa nga raw ito sa peak rank 6 kaya nakasarado pa ang pinto ng triple heater nito at hindi pa rin fully forged ang mga internal organs nito. Kapag hindi nga raw nito kinaya ang kombinasyon ng dalawang kapangyarihan ay mawawasak ang Heaven and Earth Bridge nito. Napaisip si Wang Jing kung saan daw ito natutunan ng ating bida at kung sino raw ang nagturo dito. Napakapangahas nga raw nito para gumawa ng isang mapanganib na paraan para mapagsama agad ang dalawang klase ng kapangyarihan. Nagtanong si Fang Ping kung kumpiyansa pa ba raw si Wang Jinyang na matatalo siya nito.
Naisip ni Wang Jinyang na hindi nga raw siya papayag na magpatalo sa ating bida. Nagulat ang prinsipal ng Nanjing University sa paggamit ni Wang Jinyang sa bone marrow penetration. Hindi siya makapaniwala na gagamitin na rin ito ni Wang Jinyang para lang matalo nito si Fang Ping. Sinalubong ni Fang Ping ang palaso na ipinang-atake ni Wang Jinyang gamit ang hawak niyang sandata na nababalot ng kanyang vitality at mental strength. Nagkalamat ang saber na gamit ng ating bida at nasira din ang pana na ipinapang-atake ni Wang Jinyang. Nagdulot muli ng isang malakas na pagsabog ang pagbabangga ng mga ultimate move na pinakawalan ng dalawa. Natakot ang mga nanunood sa lakas ng pagsabog pero wala namang nasaktan sa mga ito dahil pinoprotektahan sila ng mga Grandmaster. Marami ang nagulat noong makita nila na halos wasak na ang entablado na gawa sa A-grade alloy. Naaninag nila na iisa na lang ang nakatayo sa loob ng makapal na usok. Si Fang Ping ang nakatayong ito at nakaluhod na ngayon ang nanghihinang si Wang Jinyang. Nagsalita ang ating bida at sinabi na siya na nga raw ang nanalo sa labanan nilang ito. Sumuko na rin si Wang Jinyang dahil hindi na niya kayang magpatuloy pa sa pakikipaglaban. Naisip ni Wang Jing na talagang nakakaarte pa raw ang ating bida na hindi ito nasaktan kahit natiyak na matindi ang tama ng mga internal organs nito. Mukhang hindi nga raw ito natatakot na mas lalong lumala ang mga tinamo nitong pinsala. Inihinto na ni Fang Ping ang pagpapanggap nito noong makaalis na ito sa gitna ng entablado. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung paano raw siya nito babayaran sa winasak nitong sandata. Kumain agad si Fang Ping ng 3 revival pills para maibsan na agad ang nararamdaman niyang sakit. Naisip ni Qin Fengqing na napakakuripot nga raw ng ating bida pero hindi na nga raw ito nagdalawang isip na kumain ng 3 piraso ng revival pills. Mukhang matinding-matindi nga raw ang mga pinsala nito sa internal organs. Kumain rin agad si Wang Jinyang ng 3 revival pills para gumaling agad ang mga tinamo niyang pinsala. Sinabihan ng prinsipal ng Nanjing University si Wang Jinyang nang masyado raw itong nagpadala sa emosyon nito at hindi na raw ito nakapag-ingat. Tumugon si Wang Jinyang na ang tanging naiisip niya lang daw kanina ay ang talunin si Fang Ping. Sinabi ng matandang prinsipal na wala na raw sa maayos na kondisyon si Wang Jinyang para sa pakikipaglaban nila sa team ng No. 1 Military School. Nakausap na nga raw niya ang mga taga-Department of Education na titigil na sa pakikipaglaban ng Nanjing University at mananatili na lang sila sa 2nd pwesto. Sinabi ng matandang prinsipal na kailangan na raw nilang bumalik sa Nanjing at mamayang hapon na raw ang kanyang alis. Nagulat ang mga miyembro ng Nanjing University team noong malaman nila na nagbukas na raw ang Nanjing Catacombs. Sinabi ng matandang prinsipal na ngayong umaga niya lang daw natanggap ang balita, at nakarating na raw agad doon ang first squad nila ng mga martial artist. Sa sandaling maaari na nga raw daanan ang lagusan ay sila na nga raw ang sunod na papasok. Pagkalipas ng ilang minuto ay idineklara na ng nakatalagang referee na ang Magic University raw ang nanalo sa laban. Sinabi ni Qin Fengqing na inasahan na raw niya na matatalo ni Chen Wenlong ang 4 na miyembro ng Nanjing University. Napansin ni Fang Ping na may sasabihin sa kanya si Wang Jinyang. Ipinaalam ni Wang Jinyang na nagbukas na raw ang catacombs sa Nanjing kaya aalis na raw agad siya ng maaga. Sinabihan niya ang ating bida na maaari nga raw itong pumunta kapag interesado ito. Tumugon si Fang Ping nang sa totoo lang daw ay gustong-gusto na niyang bisitahin ang Nanjing Catacombs. Naging usap-usapan ng mga nanood na napakaganda raw ng naging laban sa pagitan ni Fang Ping at Wang Jinyang. Nasasabik na nga raw silang malaman kung ano ang gagawin ni Fang Ping sa laban nito kay Li Hansong na gaganapin na bukas. Napabuntong hininga ang ating bida habang iniisip kung ilan na naman daw kayang martial artist ang mamamatay habang nakikipaglaban sa loob ng Nanjing Catacombs. Wala nga raw kaalam-alam ang mga ordinaryong tao sa sakripisyo na ginagawa ng mga gaya niyang martial artist. Matatagpuan sa labas na bahagi ng Ruyan City ang lagusan ng Nanjing Catacombs. Sinabi ni Governor General Zhang Dingnan na susundin daw nila kung ano ang kanilang naging plano. Magpapadala nga raw sila ng isang rank 9, isang rank 8, 5 rank 7, at maraming bilang ng mga rank 6. Iyon nga lang daw ang kanilang limitasyon at kapag nagdagdag pa raw sila ay maaari nang masira ang lagusan. Tinanong ni Grandmaster Wu Chuan si Governor General Zhang Dingnan kung bakit hindi na lang daw ito manatili doon at ito muna ang mamahala ng mga utos na manggagaling sa itaas.
Kailangan nga raw nila ang husay nito sa paggawa ng mga estratehiya. Tumugon si Grandmaster Zhang Dingnan nang alam naman daw nilang dalawa na hindi posible ang sinasabi nito. Mas kailangan nga raw nilang unahin kung ano ang mga nag-aabang sa kanila sa loob ng Nanjiang Catacombs.